pumili ng contentment card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung na-sense ko gaano ka ba niya kamahal. Okay? Pero yung katanungan natin, bakit kanya mahal? Alright? So, let's see. I'm sensing na binigyan ka ng biyaya ng Panginoon at pagkakataon na umibig muli. Okay? Okay, one more shuffle. I'm sensing kagandahang asal. At marunong ka mag-umpisa sa wala. Wow. Resourceful siguro kayo pagdating sa pera, alright? Or magaling kayo mag-handle ng money. At I kinda like feel na matulungin ka rin sa iyong kapwa. So far maraming binigay na cards. Sana kasya sa atin. Okay? Dami. Pakita ko na lang sa inyo yung iba. Lagay ko na lang siguro dito. Papakita ko naman lahat ng cards. Ngayon i-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, they asked me to cleanse first. I'm sensing angelic vibe. I kinda like sense na pinagmamalaki ka niya sa kanyang kapwa. At so far na sense ko na kung sino man ito, mabuti siyang tao. At napahalaga siya sa mga taong mahal niya. Okay, so na-sense ko rin na kung sino man ito, natanong mo sa akin, biktima rin siya ng mga hindi pagkakaunawaan, maling relasyon. At to be honest with you, na-sense ko na nakakaiyak kung ano man ang kanyang napagdaanan. Kaya naintindihan ka niya kung sakali man na meron ka mga triggers, lalo na kung meron kang trauma sa mga malilit lang na bagay, kaya kanya naunawaan. So far gustong gusto kanya, kaya na-sense ko kaya kanya mahal at iniibig. Wow. So anyway, unahin ko muna tong sobrang cards dito. So ito yung card. So we have this 8 tsaka open. So yung nagusto niya sa iyo kasi open ka magbigay. Kaya nasabihin natin na wala kang gano sa lapi, basta makatulong ka, nagbibigay ka. Okay, may maganda kang kalooban at I kinda like says as well na mapagkumbaba ka, hindi ka proud. Okay, so grateful siya kasi you're someone who shares your blessing. Okay, and this person definitely feel blessed. Feeling niya isa ka sa blessing ng kanyang buhay, kaya kanya mahal. Okay? And siguro nakita ka niya na malungkot, pero parang hinahide mo yun. At sinasabi mo sa kanya, okay ka lang, pero sa totoo lang, malungkot ka. Okay, hindi ka nagpapakita ng tunay na nararamdaman kasi I'm not sure what is your reasoning, pero baka ayaw mo lang kasi may mag-alala sa'yo. Okay? So, kaya nga pala niya naunawaan kasi this person see you sad. Okay? So far, yung gusto niya sa'yo, you are actually introvert. But with the voice being here, so parang may mga araw na introvert ka, may mga araw na vocal ka, pero nilalaan mo talaga sa tama. Meaning may tamang oras para magsalita, may tamang oras para mag-introvert. Parang ano ka lang balance eh.
Okay, para nasa gitna ka ba ng introvert at extrovert. So, gusto niya yung ganitong ugali mo. Na marunong ka magdala, marunong ka mag-timing ng bagay-bagay. Alright? So, with this love and imagination, so siguro itong tao na to, minsan pinaghinalaan ka niya may third party or may other admirers ka. Pero, haka-haka lang niya yun kasi baka naisip niya to dahil nakikita ka niyang mabait. Okay? So, we have authentic and collaboration. So, isa sa nagustuhan niya sa'yo, ikaw yung tao na hindi sinungaling at marunong kang makisama, makibagay, magaling ka mag-work with groups. Okay? At saka, iba siguro sa inyo leader, ito rin yung sense ko dito, baka meron kang leadership of vibe na magaling kang mamuno. Okay? So, we have this one. So, yun nga, yung inulit lang ito. Okay? Itong card dito. Na sinabi na kapag may nangangailangan ng tulong, you're somebody na madaling lapitan. Hindi ko yung tipong tao na sarado yung kamay. Ikaw yung tipong tao na open magbigay ng tulong sa nangangailangan. Okay, that's why you are definitely blessed with a gifted being here. Pinagpapala ka ng Panginoon. So, anyway, maybe itong reading na to parang how this person describe you. Okay? Parang gustong-gusto niya yung pag-uugali mo. Kaya marami siya nasabi dito based sa cards. Alright? So, anyway, yun nga may trauma ka. But even if you do have traumatic experience, may mga triggers ka din, you're actually working on balancing yourself at hindi lang yun, malapit ka sa Panginoon. So, kaya niya gusto ka kasi maganda yung iyong attitude at meron ka rin actually acknowledgement sa Panginoon, which is number 1 na gusto niya rin. So, you have this schedule. So, yun nga, marunong ka talagang mag-balance din ng iyong oras. Kagaya rin ng introvert at yung pagiging extrovert din. Alright? So, magaling ka with regards sa time. At saka, kung may work ka, focus ka sa work. At hindi lang yun, marunong ka rin magmahal ng iyong sarili by giving yourself some breaks or pahinga. Tapos with the royalty being here, so some of you could be someone who does have money with the royalty being here. At iyon ay dahil ikaw ay may work at focus ka sa iyong work. Parang yung cycle mo, work and sleep. Okay? So, anyway, with this one, so yun nga, yung, hindi lang niya nagustuhan kasi, yun nga may triggers ka. Kasi siguro ikaw yung tipong tao na nakaranas ka ng toxic relationship wherein someone is controlling. At nakikita niya na until now, you're crying about it kasi, yun nga, hindi mo kasi din to may tatago yung mga minsan na naiiyak ka sa bagay na nagpapaalala sa'yo ng nakaraan. Okay? So, yung rason mo siguro kaya ka mabuti kasi nakaranas ka ng ganitong harassments before and probably yung nagustuhan niya sa'yo, kahit na nakaranas ka ng ganito, hindi yun yung dahilan or hindi ka nagbago. Okay? Kasi may mga ibang tao na nakaranas ito, tapos may masama sila at sasabihin nila ito yung dahilan ba't ako naging masama. Pero ikaw ay different, you didn't change. Okay? Patuloy ka pa rin mabuti. So, we have this one. So, I kinda like sense, isa sa nagustuhan niya sa'yo is you're somebody who is a changed person. Na kapag binubuli ka, lalo kang lumalakas. Okay? Parang lalo ka naging matatag. Or parang pinapakita mo sa bully mo na kaya mo. Kaya mo magbago. Okay? Kaya mo umayos yung iyong buhay. Hindi ka nag-give up. Okay? So, malakas yung actually capability mo with regards sa yung emotions. Kahit sabihin natin emotional ka, wala kang tendency na may gawin. Okay? Na alam mo na.
Kasi hindi ka nag-give up eh. So, we have this one. So, yun nga, yung nagustuhan din niya sa'yo. Is there someone who will give gifts? Okay, actually, kung binigyan mo man siya ng material na bagay, tinatreasure niya yan talaga. Kasi, bigay mo yun. And with this encourage, so yun din yung dahilan ba't siya na-encourage na mahalin ka. Kasi you put in the work, you put in an effort. At, pinapalagaan mo siya, binibigyan mo siya ng material na bagay. Can be yun nga, regalo. So, parang na-spoil tong taong ito, okay? So far, I feel na masyado kang mabait, okay? So, with the luck being here, so, to be honest with you, may napapansin siya na, may mga nagagalit siguro sa'yo, may pinag-iinitan ka sa trabaho mo dahil swerte ka. Okay? Pero kahit na pinubuli ka, kahit na may naiinis sa'yo, you're still confident. You're still pushed forward in your life. Okay? I kinda sense since childhood. So maybe since childhood, yan yung naranasan mo. But you're not giving up hope. Okay? So, the surrender and liberation. So, actually, itong tao na to, this person can't let you go kasi may pinagsamahan kayo, tinulungan mo siya. Parang inisip niya na malaki kang kawalan kapag nawala ka. Parang iiyak siya. Yun yung nasa sense ko. Libation pa, hindi liberation, sorry. So, I kinda sense itong tao na to, parang inisip niya na with the surrender being here, parang kampante siya na wala kang gagawing masama. Kahit nasabihin natin na, may mga pagkakataon na na-imagine niya na baka meron ka ng iba kasi nga mabuti kang tao at mabait ka. So, pero feeling niya kampante pa rin siya despite of it. That this person is thinking that you might have someone else. Pero I kinda sense imagination lang talaga yun at wala naman talaga kasi we have the imagination card here. So anyway, we have the contentment. So this one speak louder, guys, okay? Kasi definitely kontento siya sa'yo kung ano ka, kung ano yung ginagawa mo for him or her, yung pagmamahal mo, nagugustuhan ka niya, kaya kanya mahal. So, nakabase siya sa yung attitude. At saka kung paano mo siya tinuring. Okay? Wow. Ganda naman ng reading na to. So, we have the guilt in reverse. So, we have this one. So, actually, malungkot lang siya kasi may mga tao na bumabatikos sa'yo. And, we have the end in reverse. So far, yung nagustuhan nga niya sa'yo is, parang hindi mo siya iiwanan. Siguro nangako ka na forever yung connection, di mo siya iiwan. So, gusto niya sa'yo kasi ikaw ay loyal, kaya kanya mahal. So, you do have a charm. So, may charm ka rin siguro, kaya kanya mahal. Nagugustuhan ka niya, yung ugali, tsaka yung charm mo. So, we have this one. So, definitely, this person will not let go. So, isa rin yung nagustuhan niya sa'yo kasi mayroon kang feelings. Okay? Marunong kang umiyak. Hindi mo, nilalagay lahat sa dibdib mo. Marunong kang iiyak yung mga dinadala mo. Kasi kung hindi mo yan iiyak, mabilis ka rin actually parang sasabog ka pag hindi mo nalabas. Diba? So, yun yung nagustuhan niya sa'yo kasi marunong kang umiyak. So, we have the betray in reverse. So, nagustuhan ka niya or mahal ka niya kasi ikaw yung tipong tao na hindi magbe-betray. Okay? For sini survey, but yet I will tell you that this person is doubtful kasi siguro pinaghihinalaan ka niya na may third party. So, I think you have to explain that to your person na wala ka namang ibang third party. Siya lang naman ang mahal mo, if ever that is true.
But yet, with these cards, it just mean na hindi naman totoong may third party. Parang guni-guni lang yun ng tao mo. So, let's see what else do we have here. Sa sense ko na iba sa inyo para nag-highs. Tungkol sa third party kasi pinagbibintangan ka niya, okay? So, masasabi ko lang, huwag kayong mapagod sa kaka-explain, okay? At magpakita kayo ng proof na wala talagang third party para, kampante siya na wala talagang third party. So, anyway, we have these cards, alright? So, to be honest, alam niya na meron tao na nagtatry na pabagsakin ka. Kaya kung sino man yung taong yun, ito ay tao na heartless, hindi mabuting tao. At ginagawa ito ng taong yan, na pabagsakin ka kung sino man yun, kasi siya ay envious of you dahil hindi siya emotionally fulfilled. Kaya ginagawa niya yung lahat para pabagsakin ka at feeling ko ito yung secret na alam niya. Na may tao na, yun nga, nainggit sa'yo, nainggit na meron kang jowa, nainggit na meron kang career. Okay? So far, I sense here na mahal ka ng iyong tao kasi despite of all that's happening around you, na may bully ka, may nagsisinungaling tungkol sa'yo, or whatsoever, you still have that drive or passion to actually push forward with your life. You're not giving up easily. Okay, yun yung nagustuhan niya sa'yo, na meron kang, parang hope. Meron ka ring charisma is what I sense din. So, anyway, maganda yung iyong reading. Marami siya nagustuhan about you. Basically, mahal ka niya dahil sa iyong ugali. Okay? Parang, with the charm being here, parang unti lang about the charm. But yet, yung nakita mo naman sa reading, yung nangingibabaw talaga ay yung ugali. Okay? And how caring you are, how loving you are. Okay? So, maganda to kasi, hindi to yung tipong tao na nagmamahal dahil sa, alam mo na, sa itsura. Most likely, focus niya ay yung ugali. Kasi kung sa itsura yan nakabase, pag mag-fade yung ganda, ano mangyayari? Diba? So, anyway, that's it with regards to your reading. So, sana magbigay ito ng insight at saka sana, masabihan nyo yung tao nyo na walang iba. Okay? So, anyway, that's it and God bless all of you. Sa pumili ng adaptability card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung bakit mahal ka ng inyong tao. So, I kinda like sense kung sino man ito, itong tao na to ay mapagsamantala. At na-sense ko rin na hinahadlangan niya yung iyong future or blessings. At na-sense ko na hindi siya mapagkakatiwalaan. I kinda like feel na kailangan mo mag-ingat sa taong ito. Kasi mapagsamantala siya. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Na-sense ko mahangin. Baka mayabang kung sino man ito. So,
So, you're just here, maybe you're just wondering, okay, kung mahal ka ba ng taong ito. Kasi parang hindi ko talaga na-sense sa kanya yung pagmamahal. Okay. Mag-ingat ka rin kasi na-sense ko rin na this person holds grudges. So, baka ano rin siya, baka mapaghiganti rin siya. So, yun nga, kaya mag-ingat ka talaga. And remember na kung magdadasal ka, ask the Lord to protect you from this person. Kasi hindi siya talaga mabuting tao. Hindi ko gusto yung kanyang vibe. So anyway, this is your first cards. Alright, so itong tao na to, hindi maganda yung pag-uugali niya sa mga tao na mahirap. Na-sense ko na meron siyang pagkagahaman. Tapos, siya pa yung tipong tao na mapanakit sa mahirap. Okay, or yung mga tao na tingin niya mas mababa kaysa sa kanya. So, I kinda like see there na lumalabas yung kanyang baho or yung totoo niyang kulay sa mata ng mahihirap or ng mga taong mas mababa kaysa sa kanya. Nafe-feel ko yung pagka-plastic niya dito pa lang. So, next thing that we have is this one. So, ito nga yung nabanggit ko kanina na pinipigilan niya yung progreso ng mga tao. Pinipigilan niya yung mga bagay na fated sana sa, mga tao. Hindi siya talaga mabuti. So, yun nga, nakasuot siya ng maskara. Pinapakita niya yung totoo niyang kulay kapag harap niya yung mga, nasa mababa. So, marami na siyang ginanito. Marami ng taong nalungkot dahil sa ginagawa niyang kalokohan. So, huwag kayong mautos sa taong ito kasi first of all, nakasuot siya ng maskara. Nagpapanggap yan na mabuti, but behind the scenes, masama siya sa mga may hirap. So, itong reading na to, paano siyang i-describe niya yung iyong tao. Because maybe some of you, you're not really aware sa totoong kulay ng taong ito. Kasi nililihim niya kung ano siya talaga. Okay? So far with regards sa katanungan, if this person really loves you, okay? So far, meron naman kayong pinagsamahan. As you can see. Pero yun nga, may tinatago siya. At saka siguro madalas din na parang tamad siya mag-effort sa connection. Kaya ka siguro nandito, nag-wonder ka, mahal ka ba ng taong ito? Kasi bihira lang siguro tumulong sa'yo. Pero meron nga kayong pinagsamahan as you can see. But with the daydream being here, so I'm sensing na mahal ka niya kasi maybe you are one of those people na tumulong sa kanya ma-achieve yung dream. Yung kanyang dream kasi siya mismo ay tamad to achieve it. So, doon pa lang masasabi ko na mahal ka niya dahil, binigyan mo siya ng authority or can be yung panaginip niya binigay mo sa kanya. Okay? Or kung ano man ang goal niya. So, itong tao na to, kaya niya pinipigilan yung opportunity sa ibang tao kasi takot siya na umangat yung mga taong nasa baba. So, siguro pansin mo ito na madalas na may nangyayari sa kanya, nagkakasakit, na-aksidente kasi yan ang kanyang karma. Sa ginagawa niyang kasamaan. So far, ito siguro nangyayari sa inyong connection. As I told you, nagko-control siya, nagmamanipulate. So, marahil sa kanyang pamilya, talagang kinokontrol niya kung kanino mapupunta yung mga mana. Kinokontrol niya yung kanyang parents. Can be yung jowa niya, kinokontrol niya. Maybe you too. That's why you're here.
So, maraming conflict na nangyayari dahil sa kanya masamang impluensya at may kinalaman yun sa salapi. Okay? I kinda like sense harassment. So, might as well na protect yourself from this person and take some time to heal. Kung may nangyari man na conflict or kung wala pang conflict, kung bigla ka natulala sa reading na to kasi nisip mo na mabait naman sa akin tong tao na to, but yet in reality this is not a good person. Nagpapanggap lang siyang mabuti. Baka mabuti siya sa'yo kasi nakita ka niya na may pera. Kasi kung wala kang pera, iba yung tingin niya sa'yo. Iba yung trato niya sa'yo pag ganun ka. Okay? At maybe meron siyang pakinabang sa'yo. Baka isa ka sa mga ginagamit niya para hadlangan yung blessings ng kanyang binibiktima. So, whomever this is, dinidesire ka niya. So, sad to say, guys. Kung sakali man jowa nyo to, guys, may ginawa sa inyo para i-desire mo siya. Gayuma. Okay? So, magkayo mabulag. If ever, you're not really knowing kung ano yung totoo, mababangkit ko lang, guys, magdasal kayo sa Panginoon. Kasi si God tumutulong yan para tanggalin yung mga spellwork na mga ganyan din. So, gawin mo, mag-pray ka. Ipag-pray mo na sana ialis ang Panginoon yung nararamdaman mo if ever these feelings came sa gayuma. Kasi nakita mo naman sa iyong reading na controlling itong taong ito. Lalong-lalo na with regards sa money. So, anyway, we got this imagination. As you can see and hope. So, maybe ito yung pananaw mo. Na akala mo siya yung hope para ikaw yung masenso. Pero all of these are imagination. So, nabanggit ko kanina na nasense ko palang umpisa na siya ay mapagsamantala. Baka mabuti siya sa'yo dahil pinagsasamantalahan ka niya. So, sa madaling salita, mahal ka niya dahil nagagamit ka niya dahil sa pera or pwede rin para mag-manipulate, control. And so, kasi we have this adaptability card. So, itong tao na to, feeling niya siya ay leader, nagko-control, nakaupo sa trono. Okay? At siguro ito yung feeling mo before or ngayon, na nandito ka sa reading na parang upright siyang tao. Pero sa totoo lang, guys, pakitang tao lang yun. Hindi talaga siya upright. Pinakita yan sa yung reading. So, kaya pinadescribe ng Panginoon yung tao mo for you to have an awareness kasi baka hindi mo talaga nakita yung kanyang true colors. Try really to observe. Honestly speaking, sa mga conflicts na rin. At saka para magbigay linaw, ask God to give you some signs. At saka kung may hunches ka, wag mong baliwalain yun. Okay? Kasi yung hunches na yan, binibigay yan ng Panginoon sa atin para magkaroon tayo ng awareness kung sino yung mabuti para sa buhay natin at kung sinong hindi. So, if ever you don't have those, might as well look at the red flags. Okay? And pray ka kay God kung wala ka pang natatanggap na sign as of this time. So, we have the last in reverse. So, I kinda like feel na maldita siya sa mga tao na, masasabi niya na hindi ka malaking kawalan. Para feeling ko siya yung tipong tao na namimili kung sino yung mamahalin. At yung mamahalin niya, yung mga tao na magagamit niya. Okay? So, yung pala, this is something negative talaga. So, as I told you with the stopping here, nakita natin yung stop twice na dito sa reading mo na may pinipigilan siya na mangyari sa mga tao na, ang binivictimize niya. Nag-i-stop siya ng something fated sa mga tao.
at nag-hold din siya ng grudges is what I sense again. So we have the rich in either way. So mahal ka niya kasi you could be someone who's rich. Pero yung rich mo ay nasa alanganing stage. Okay, so mag-ingat ka. Tingnan mo yun na yung accounts mo kasi baka nagnanakaw na itong taong ito. Or nauubos ang yaman mo dahil sa kanya mga luho at kung ano man. Mag-ingat ka. So, yun nga, as I told you, this is somebody na, you know, parang may inis or meron din siyang inggit. Na-sense kong maldita ito. So, magkasunod na naman yung pour natin, no? Tsaka ito. So, nabanggit ko kanina, iba yung ugali niya sa mga tao na mas mababa kaysa sa kanya. Sa mga poor. So, meron siyang ugaling pagiging matapobre. So, doon pa lang hindi ko nagustuhan yung ugali. Okay? Thinking of you is here. So, we got this one in either way. Okay. So, nahuli natin kung ano yung curse na nilagay niya sa inyo. May nilagay siyang curse sa inyo para patuloy mo siyang maisip. Kasi magkasabay ito eh. Okay, so kaya siguro feeling mo, kala mo in love ka sa kanya, kasi naiisip mo siya lagi, so yung pala kinurse ka na, hindi mo pa alam. So mag-pray ka talaga sa Panginoon, na ialis yung mga curse na nilagay niya sa inyo, i-clear yung inyong mind para maging clear yung mind mo at hindi istorbohin ng spells ng taong ito. So we have that joke in reverse. So I kinda like sense like with a joke na seryoso itong tao, honestly. Okay, I don't know why, but na-sense ko Miss Minchin. Very weird, okay? Baka masungit siya. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. So, mag-ingat ka sa kanya and remember to pray. Sama mo sa prayers ito na ialis lahat ng mga nilalagay sa'yo na curse. Okay? At saka umiwas ka na rin na tumanggap ng kahit ano sa taong ito. Okay, they asked me to cleanse first. Okay. Okay, na-sense ko manggagamit. So, marahil mahal ka niya dahil nagagamit ka niya. I feel like with regards sa money concerns. Okay, pero to be honest with you, mabubuking din siya sa ginagawa niya sa'yo. Okay, hindi ka forever in a stagnant position is what I sense. This is not good. Nabanggit ko sa'yo kanina, marami na siyang sinaktan. Okay? Mag-ingat ka sa taong ito. Kasi siya ay nag-curse. So, we have magician twice. Okay, so far, pwede mo maalis ko na yung curse niya. See, marami na siyang pinayak ng mga tao. I think what you need to do here, kung meron man siyang ex, kausapin mo yung ex niya. Kausapin mo yung mga dating kakilala niya. Kasi, with regards to this one, meron siyang exes. Okay? Yung exes niya, nasaktan niya rin. So, to be honest, hindi talaga siya mapagmahal na tao. Nagpapayak siya ng mga tao. I kinda like feel na talaga mabubuking siya. Kasi we have the Justice card here. Okay? So, yung darating, may magsasalita, mabubuking siya na hindi siya mapagmahal. Okay? So, kung sino man yun, itong tao na to ay pinapanood siya
at naghahantayin ng pagkakataon magsalita. Kasi nafe-feel ko yung energy dito na galit. Okay? So, kung sino man to, galit itong tao na to sa kanya dahil first of all, nasaktan siya. At marami siyang sinaktan na tao. Mag-ingat ka talaga sa taong ito. To be honest with you. So, remember to also thank God na rin that this is an eye-opener for you if you're not aware about this person. Na ganito yung ginagawa niya behind the scenes. So, masasabi ko about sa reading mo, na mahal ka niya dahil yun nga, pinagsamantalahan ka niya sa pera mostly, at saka dahil ginagamit ka niya pang control or basta nagagamit ka niya, mahal ka niya dahil doon. Parang feeling ko may inis na energy. Okay? So, siguro itong talagang tao na to may pagkaano siya eh, parang grumpy ba yung vibe na nasa sense ko. Parang mabilis siya mainis. Kaya pala na-sense ko yung joke kanina. Okay, na seryoso siya. Okay, hindi siya nagjo-joke. Yun nga lang, hindi maganda yung kanyang pag-uugali. So, ingat kayo sa taong ito, guys. Pray ka kay God. If ever you're still dealing with this person, pray ka sa Panginoon na ialis ka sa taong ito. Kasi hindi talaga siya mabuti sa'yo. At ganun din sa iyong kapwa din. Okay? Tsaka kung sakali man na ginagamit ka ng taong ito makapanakit ng kapwa, ano mong gagawin? Kasi madadamay ka doon. Yung mangyayari niyan kung ano yung kasalanan ng taong ito, ganun din yung kasalanan mo kung nakisawsaw ka sa maling gawain. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and God bless all of you. Sa pumili na nurture card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung bakit ka mahal ng inyong tao. I'm sensing the song, if there's one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. So, I kinda like feel like you do have angelic vibe. At maganda yung paikitungo mo sa taong ito. You could be a guide to this person. I-clarify natin yung cards to gain more information. I kinda like feel na yung tao na to nagustuhan ka niya dahil binibigay mo sa kanya yung kayamanan is what I sense. Hindi ka madamot. Okay. So, anyway, with the gift, so far na-spoil mo to, itong tao na to. At proud siya doon kasi binibigyan mo siya ng regalo. Okay, so, pasensya na sa ingay. So, we have this one.
So, sa inyong card lang yung may nag-ingay actually. So, anyway, we have this one. So, anyway, can be nakita kayo ng by accident. Okay? At binigyan mo siya ng hope sa kanyang buhay kasi baka minamalas itong tao na to or may hindi maganda nangyari sa kanyang buhay. Pero ikaw, parang ikaw yung liwanag sa kanyang buhay. Okay? So, we have the desire and adventure. So, kaya kanya mahal kasi ikaw yung tipong tao na talagang dinedesire niya magkaroon. Okay? So, pangarap ka niya. Yun yung dahilan ba't kanya mahal. And you are someone na tinitingnan niya as trophy wife or trophy husband na gustong gusto niya. Mahal na mahal niya. So, promise and this one, this is actually nice kasi to be honest with you, kahit na you could be someone na nasanay kang mag-isa, okay? Kahit na gano'n na nasanay kang mag-isa, you're actually learning how to give love, honestly. At with a dream here, so yung pangarap niya is pareho kayo mag-ipon or magtayo ng negosyo. Marahil naghahanap siya ng katulong with regards to building up money, honestly, or empire. So, we have the brave here. So, nagustuhan ka niya sa'yo kasi hindi ka takot mag-explore kung ano yung pagkakakitaan. Maybe with regards sa pagnenegosyo, you're really open to things. Okay, so yun nakikita niya na parang katulong kanyang with regards sa pera. Okay? Pero hindi ko naman nakikita dito na minahal ka niya dahil sa pera. Parang nagustuhan ka niya kasi you're helping this person to actually save. Yung maganda yung save. Okay? Hindi yung tipong minahal ka niya dahil nalulus. Hindi ganun. Okay? Tinutulungan mo siya mag-save. Okay? Yun yung bagay. Ibig sabihin, nagustuhan niya sa'yo kasi hindi siya yung tipong tao na nauubos yung pera niya sa'yo. You get my point? Kasi, may mga tao kasi na minahan nila yung kanilang tao dahil na-spoil, diba? Dahil nalulusta yung pera. Pero sa kanya kasi, kahit nasabihin natin, ni-spoil mo siya, diba? Pero minahal ka niya dahil tinutulungan mo siya mag-ipon. Or pwede rin tinuturuan mo siya. Hindi ikaw yung tipong tao na nagdedemand ng pera. Okay? Yun yung nagustuhan niya sa'yo. So, yun nga may nangyari siguro sa kanya. Siguro tinutulungan mo rin siya para gumaling. Okay, para maging balanse yung kanyang buhay. Hindi ka pabigat sa kanyang buhay. Actually, feeling niya siya yung pabigat sa'yo. Okay? Minsan, feeling ko yung kanyang nararamdaman sa'yo is nalulungkot siya, lalo na kung nalalaman niya na pabigat siya. So, we have the bully here and authentic. Okay? So, isa sa nagugustuhan niya sa'yo kasi marahil ito yung tao na tinatawanan or hindi tanggap. But yet, yung nagustuhan niya sa'yo, kaya kanya mahal kasi iba ka sa mga taong ito. Hindi ka nang bubuli. Okay? With the authentic being here, so isa na sa bakit kanya mahal dahil ikaw ay authentic. Okay? Kung yung iba hindi siya tanggap, ikaw tanggap mo siya. So, yun yung pag-uugali mo na gustuhan niya, kaya kanya minahal. So, yun nga, parang ikaw yung anghel na bumaba sa langit para iligtas itong taong ito. Kasi, remember, na nagustuhan ka niya, mahal ka niya kasi ang tutulad mo yung matagal na niyang hinihintay or hinahanap. And I think you are guiding this person para maging balanse yung kanyang buhay. Para feeling ko, teacher ka, tapos estudyante mo to na tinuturuan mo. In this case, tinutulungan mo siya. Okay?
So, with the protest and loss, so far, nawala nga siya sa tamang landas, to be honest, at maybe you are in this way na protesting. Siguro nagpaprotesta ka na baguhin niya yung buhay niya, pinipilit mo siya na, maging maayos yung kanyang buhay. Tinuturuan mo, tinutulungan mo din. So, kaya kanya mahal kasi ginaguide mo siya maging maayos na tao. Okay? At parang patapon na siya kasi nakita ko dito patapon na, tinutukso na, pero minahal mo siya. Parang ba ito yung Beauty and the Beast, okay, na ayaw ng mga tao dun sa Beast, di ba? Pero ikaw nagustuhan mo siya. So parang ganon yung story. Minahal ka niya kasi minahal mo siya. Inalagaan mo siya. At ginaid mo siya kung ano yung dapat niyang gawin. Parang storya ng magulang at anak. Okay? Parang ganun din. Okay? So far, nakaka-touch naman yung kanyang dahilan. Bakit, kung bakit ka mahal ng taong ito. So, some of it could be about parent and a child. Okay, so, normal lang naman na yan, spoiled mo. Kasi syempre, kung magulang ka, di ba, binibilhan mo yan ng mga gamit. So, normal lang yun. Okay? But yet, yung main focus dito na minahal ka niya kasi ikaw yung nag-guide sa kanya para umayos yung kanyang buhay at bumuti siya. So, you have the bridge. Marahil inalagaan nyo rin siya habang siya ay may sakit. Can be. Okay? So, you also got do your best. So, yun nga, ginaguide mo siya at ina-encourage mo siya na ginaguide ka niya at ina-encourage ka niya na gawin yung maayos, okay? So, you have the boss in either way. So, can be some of it it's about a boss and a worker, okay? So far, kaya, okay, nawala ako guys, okay? So far, kaya mahal ka niya kasi you are a good boss. If ever, this is ay empleyado mo. So, we have take it easy in reverse. We also have the work in reverse. We also have this one. So, siguro itong tao na to guys, okay? Maybe some of them, they have been influenced into doing bad things. Okay? At dumating ka sa kanyang buhay at nagbago siya. So, we have the hunch in either way and we have this one. So, to be honest with you, nakasense ako ng kalungkutan, alright? Kasi itong tao na to, if ever this is somebody na lover or maybe talagang kaibigan mo, pero with a hunch here, ay nararamdaman siya sa'yo. If ever this is someone na hindi mo pa lover, best friend lang kayo, colleague, okay? May nararamdaman siya sa'yo, pero nahihiya siya magsabi. Okay, kasi parang feeling ko kasi based sa yung reading, parang baba ng tingin niya sa kanyang sarili at saka iniisip niya na sagabal siya sa yung buhay. Okay? Kasi marami kang naitulong sa kanya. Okay? And yun nga, ina-encourage mo siya na gumawa ng maayos. Do your best. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Actually, na-sense ko kinikilabutan ako. Very interesting. I kinda like feel na itong tao na to, disruptive yung kanyang buhay before you meet this person. Baka kasi feeling ko talaga napabarkada ito. Pero I kinda like feel na tinanggap mo siya sa kabila ng lahat. Okay?
This could be a broken person as well. Okay, na-sense ko mabait kan talaga. Okay na sinasabi niya behind the scenes whenever this person describe about you. So anyway, you have this one. So I kinda like feel this is with regards sa authenticity. Isa sa bagay na nagustuhan niya sa'yo na ikaw ay nagsasabi ng totoo. Okay, at saka tinanggap mo siya sa kabila ng, kanyang pagiging imbalance. Okay? At with the Queen of Cups in reverse, ibig sabihin lang nun na nakatagpo siya ng mga tao na hindi maayos sa kanyang buhay. At nakaranas din siya ng discrimination. And dahil yun nga, mababa yung tingin ng mga tao sa kanya. At nagustuhan niya sa'yo kasi ginaguide mo siya. Dumating ka sa kanyang buhay sa oras na parang walang usad yung kanyang buhay. Okay? So, ikaw yung guide. Kaya kanya mahal. Walang usad with regards sa money. So, whomever this could be someone na poor. Okay? And, tsaka yung nagustuhan niya sa'yo kasi you are watchful of people. You care about people. Parang passion mong tumulong. To be honest with you. At mahal ka niya kasi nilayo mo siya sa mga maling barkada, maling mga tao na sumira ng kanyang buhay. Okay? So, tsaka nagustuhan niya sa'yo may pagka-blunt ka. Nagsasabi ka ng totoo pero may tagos yung sinasabi mo. Parang sinasabi mo sa kanya yung reality. Bakit ganito yung kanyang buhay. Tapos ginaguide mo siya kung ano yung dapat niyang gawin. Para siya yung masenso. Yun yung nagustuhan niya. Kasi siguro ito yung tipong tao na gusto na niyang umalis sa dating gawi. Na hindi nakakambuti sa kanya. Gusto na niyang magkapera kasi wala siyang trabaho before, mga ganun ba? Ikaw yung encourager. Okay? So, this is actually nice. So, sana pagpatuloy niyo yung gawain niyo. Kasi so far, nakikita ko maganda yung ginagawa mo for this person. So, ipagpatuloy mo lang. So far, hindi ka niya minahal dahil sa mga bagay na binibigay mo. Okay? Baka inisip mo na spoiled, kaya nagugustuhan ka. Hindi yun, okay? Minahal ka niya, first of all, dahil ginaid mo siya, tinulungan mo siya na hindi maging mahirap. Okay? Tinulungan mo siyang magpursigi. Hindi ko yung tipong tao na, bibigyan mo lang ng pera, tapos na. Ikaw siguro yung tipong tao na bibigyan mo siya ng work para dire-diretso yung takbo ng money. So, anyway, tsaka alam niya na nurturer ka. Naranasan niya yung pagmamahal mo, kaya mahal ka niya. Kaya minahal mo siya kung ano siya, kahit na, tinitinan siya ng mga tao in a bad way, you accept this person. Okay, so anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight, and God bless all of you. Sa pumili ng family card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung bakit mahal ka ng inyong tao. I'm sensing illusion and lie. Na-sense ko gahaman. So far, mag-ingat ka. Hindi ko nagugustuhan kasi yung vibe or yung dating sa umpisa pa lang. I-clarify natin yung cards to gain more information.
I'm sensing to gain. Okay, kaya pala ito yung pinili nyo kasi kamag-anak yung tinatanong ninyo. But yet, some of you need to choose another pile kasi baka hindi kasi konektado yung storya. So far, habang nagsushuffle ako, masakit actually sa left hand. Pag sumasakit si left hand ko habang nagsushuffle, ibig sabihin, meron siyang nararamdaman na hindi mabuti sa'yo. Like anger, or pwedeng jealousy, nagsiselos siya. Okay? Pero na-sense ko talaga gahaman yung vibe eh. So, ito yung first card natin. I kinda like sense as well na hindi mo to mapagkakatiwalaan, okay? So far with the chosen being here, ibig sabihin lang nun, mahal ka niya kasi ikaw ang kanyang pinili. Kahit anong sabihin ng ibang tao about your connection, basta mahal ka niya. Okay, parang yun yung sasabihin niya. So, ito siguro yung dahilan kaya ka mahal kasi kasal kayo. Or may pinagkasunduan, can be. Kasi itong card, it can mean na kontrata, pwede marriage contract or contract, kung ano man yan, pwede business contract din, okay? So, dahil sa kontrata na yan, it encourages this person to love you. Maybe it's arranged marriage, arranged relationship, can be. Okay, pasensya na sa ingay. So, yung the justice here and sensual. So, feeling ko, kaya kanya mahal, literally, dahil yun ang dapat gawin. To be honest. Kasi, itong taon na to, pinapakaingatan niya yung reputasyon. With this sensual being here. So, kaya kanya mahal dahil nga may kontrata. So far, this is not what I like. Kasi we have the beautiful being here. Okay? So, dahil sa minahal ka niya dahil lang sa kontrata, may tendency siyang ma-fall sa tao na maganda or gwapo at mag-third party situation. I kinda like feel na some of you marahil ay naiinis sa ganito. Na nilalagay ka niya sa third party and so on. I'm not quite sure if you're aware about it, pero feeling ko may tinatago itong tao mo. So, with the stop being here, so I kinda like see na may maraming beses na may idea ba't kailangan kayong maghiwalay. Okay, may mga conflict marahil nga may third party. So, to be honest with you, ang babaw ng dahilan bakit mahal ka. Dahil lang yun sa kontrata. Kaya, hindi niya sineseryoso. Okay, kaya nasabi natin maingat siya sa reputasyon. But this person still is dealing with somebody else. And you're trying to stop it. Honestly speaking. So, with the right feeling niya kasi, right na mahalin ka. At mahalin mo rin siya dahil nga sa kontrata. So, kahit may third party, dapat ka magstay. Parang ganun yung kanyang pananaw. Okay? So, gamitin lang natin yung right na meaning na karapatan. Okay? So, we have the connected being here. So, yun nga dahil nga sa kontrata. Kaya, you have to work on with your connection. And so on. To be honest with you, feeling ko ang babaw ng dahilan. Hindi man lang mahal ka dahil mahal mo siya or nakadama ng pagmamaiba dahil connected kayo dahil sa kontrata. Okay? Or let's say kapamilya mo, parang minahal ka ng taong ito dahil kapamilya mo siya Parang ganun ba na dahilan? Pero nga, bakit nga? Okay? Kaya nakaka-weirdohan ito. So, with the rejoice, so if ever this person really have third party, nag-enjoy siya na may third party.
This is not good. So, with the family card, so tulad na nabanggit ko kanina, okay? Mahal ka niya, maybe dahil kapamilya ka, maybe dahil ka-work ka, maybe dahil ka negosyo ka, kasosyo, whatever, yun yung dahilan. At walang walang mataas na dahilan. Ang babaw ng dahilan, okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Okay? So, we have the warn. So, may warning na siguro about sa third party if ever that is a situation. So, remember guys, take which resonates and leave what doesn't. Alright? So, we have this angel. So far, pinapakita na sa'yo ng Diyos yung about sa mga warnings about this person na nagta-third party, walang pakialam. Okay? So, we have the dream here. I also have the hate. So, love and hate connection na to guys. And maybe you're even seeing it in your dreams. Okay? Kung yung mga simbolong pinapakita ng Diyos, so mong baliwalain yun. Kasi importante mong malaman. So, yung the loss in either way. So, kaya yung inyong connection ay kinda like hollow. Honestly, kasi hindi ko na-feel dito na deep connection or deep love. Honestly, nakikita ko dito is more likely na dahil sa papel lang. Yun lang. Okay? Kaya itong tao na to, baliwala sa kanya kung mawala yung connection. So, you have the gift in either way. This is actually sad. Kasi tinitignan ka niya as someone na hindi kawalan at tinitignan ka rin niya as someone na hindi naman regalo. Kahit sabihin natin na minahal mo naman siya, hindi niya masyadong, tinitingala. So, we have betray in either way. We also have, okay. Actually, itong tao na to napaka-kampante. Okay? Lalo na kung ikaw ay tipong tao na mabuti. Kasi para sa kanya, hindi mo siya iiwan. Dahil siguro sa kontrata. Okay? Or dahil magkapatid kayo, kamag-anak, ka-work, whatever, friend. So, napakakampante niya. Lalo na kung mabuti ka. Kaya, ginagawa niya dito is, this person took you for granted. Nilalagay ka sa third party. Minsan binabaliwala ka. Okay? Hugs to every one of you. I feel na gusto mo lang ay peace talaga. Okay? Parang naiyak ka sa reading. Hugs to every one of you. So, kung hindi mo na kaya, guys, you can actually, let go. Let go of this, video na. Kasi, yun nga, baka masaktan kayo lalo. Siyempre, I have to speak the truth. So, kaya ito yung binigay kong reading for all of you. So, you'll be aware. Alright? So, anyway, itong tao na tayo naghahari-harian sa iyong buhay. Okay lang sa kanya may third party. Okay? I kinda like feel na booking ito. So, passionate siya. So, if ever may third party siya, mahal niya yung taong yun dahil sa passion lang. So, yun yung dapat mong malaman. So, if ever you're wondering kung mahal din ba niya yung third party, mahal lang niya yun dahil sa passion. So far sa inyong connection, yun nga, mag-ending yung connection ninyo. I kinda like see na base ito sa inyo kasi you will give up on this connection kung di mo na talaga makayanan yung ginagawa ng taong ito sa'yo kasi first of all, parang hindi ka na niya minamahal, binabaliwala ka na lang. With the judgment in reverse, so parang minaltrato ka niya dahil alam niya na hindi ka magbe-betray.
Kay kampante siya masyado. Inisip niya na kahit na may third party siya, hindi mo siya iiwan dahil may kontrata. Okay? Kahit nasa bahay siya sa work mo, hindi ka makaalis dahil may kontrata. Okay? So, hindi ko gusto yung pag-uugali ng taong ito. Minahal ka niya dahil sa kontrata. So, parang ganun lang. Or dahil sa estado, like let's say, dahil magka-opisina kayo or dahil kamag-anak ka, kamag-anak mo to, kaibigan or ano, pero para sa kanya walang wala yung timbang ng friendship or yung love. Wala ako na sense sa love. As in, wala. Kasi first of all, kung mahal ka ng taong ito, masasabi ko, wala dapat third party. Okay? Feeling ko, susumbatan ka pa niya. Yun yung pakiramdam ko. Pag may nagawa siya mabuti sa'yo, susumbatan ka pa niya. So, hugs to every one of you. I hope that this become an eye-opener for all of you. Huwag kayo masyado mag-expect na, na mahal ka ng taong ito. Kasi, kung may nakikita ka ng red flag na hindi ka naman talaga yung mahal deeply, alam mo na. Alam mo nang naglalaro lang itong taong ito at nag-take advantage ng iyong kabutihan. So, hugs to every one of you. And that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and God bless all of you.